Okay, normally lahat po tayo ay gustong magsimula ng magaganda. Sisimula tayo ng bagong taon. Gusto natin lahat maganda. Okay, gusto natin lahat maayos. Lahat ay preparado. So normally, ang mga Pilipino, pagka bagong taon, meron tayong tinatawag na New Year's resolution. So nagkaroon tayo ng resolution na isang bagay gagawin natin para sa isang taon na susunod maganda. Pero normally, wala naman tumatagal sa New Year's eh. Walang tumatagal sa New Year's resolution, lagi lang uulit, bumabalik doon sa dati nilang ginagawa. Hanggang January lang. Hanggang January lang, pero pag February, iba na naman. Okay, so pag sinabing start, it is about beginning, okay? Pasimula. Kaya gusto ko mag-share sa inyo ng isang mahalagang points for this 2012. New things for 2012. Okay, babasahin ko po sa Isaiah chapter 43. Isaiah 43, verse 18 to 21. Okay? Sabi rito, forget what happened before and do not think about the past. Look at the new things I'm going to do. It is already happening. Don't you see it? Nakita niyo ba? Ha? Tagalog. Tagalog pa, sir. O, sige, Ray, basahin mo. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Yan. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen. So, gumagawa raw sila ng bagong bagay sa buhay niyo. Dapat makita daw natin yon. Ngayon, kung kayo tatanungin ng Panginoon, o ano ba ang mga bagong nakikita niyo ngayon sa buhay niyo? 43 verse 18 to 21. Bay, iba-iba nga, di ba? Ngayon, meron naman tayong bagong kaibigan, bagong pamilya, bagong fellowship. Maraming bago eh. Bagong bahay, bagong damit, bagong muka. Diba, lalo yung mga nagpabago ng muka. Bagong katawan, yung nagpa-sexy. Bagong account, nag-open ka ng bank account mo. Everything is new. But the Lord, behind that things that happens new in your life, the Lord is still there to intervene and take control sa affair ng buhay ninyo. Katulad ni Nanay Ason. Ha? Bagong-bago. Bago natin siya namit, ngayon lang natin siya namit, pero as if para sa punta na kayo kakilala. Isa ka sa espiritu eh. Oh, kasi isa espiritu natin eh. Ang sabi ng Bible, kalimutan na yung nakaraan, at ngayon gumagawa siya ng bagong bagay sa buhay nating lahat. Hindi niyo ba nakikita? So kinakailangan natin pala, buksan natin yung ating spiritual eyes and ears para makita natin yung bagong bagay na ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kung kayo tatanungin ko, sigurado naman marami kayong masasabi sa akin eh. Pastor, ang daming ang bagong nangyayari sa akin ngayon eh. Example natin, si Mama, dahil pagbabago kay Mama, di ba? Sister Christy, ano ba pagbabago kay Mama? Gumaganda. Lalo pa, lalo. Lalo na. Amen! Praise the Lord! Yung bang talagang iba na kasi. Yung dating pagkatao natin na pangit, na madilim, walang pag-asa, malungkot, laging takot. Pag tayo dumating na sa pakikipag-isa kay Jesus, nagkakaroon ng renewal. Okay? Bagong pananaw, bagong pag-iisip. Kaya ang isang tao, pagka nababagong kanyang pag-iisip, nawawala yung kanyang mga iniisip na mali, iniisip na takot, iniisip na pangamba, napapalitan ng joy, ng peace, ng hope. Kaya lagi siyang gumaganda. Amen? Yan po ang sikreto ng beauty tips. Kaya natatawa ako, sabi ng anak ko, nagkaroon kami ng family meeting, kumakain kami. Sabi niya, Daddy, meron ako sabihin sa'yo. Ano yun? Bakit? Tinignan ko yung mukha ng mga papa ng classmate ko. Sabi niya sa akin, ang bata mo! Sabi niya, anong secret mo ba? Sabi ko, alam mo naman, pag nagpipreach ako, masaya.
pag ginagawa kong pagpapastor, masaya. May problema tayo sa bahay, tinatawanan na lang namin ng nanay mo. Kaya pag mag-aasawa kayo, dapat kamukha ko ha. Sabi ng anak ko. Sabi ng anak ko. Hindi, kamukha ko yung karakter, hindi yung hindi mainitin ang ulo pag may problema na asimangot. Kasi yung mga Japanese parents daw ng classmate niya, pag may problema na mainit ang ulo, nagiinom. Pag nalasing daw, nagsisigaw, bakero, nagaganon-ganon, nag-aaway yung mga... Sabi ko, Christian family kasi tayo. Sabi niya, nung una kasi, nasabi nung anak ko, hindi ko maintindihan tong family natin, daddy. Kaming mga classmate ko, iba sila. Yung daddy ko, lagi lang nasa bahay. Pag wala sa bahay, nasa Bible study. Sabi niya gano'n. Kasi yung mga Japanese parents, yung Japanese father, di ba, mga salaryman sila, lagi sila sa bahay. Ako kasi pastor sabi nasa bahay lang ako, nag-aaral na lang, Bible study sa labas. Sabi niya, kasi itong mga pamilya ko, sabi niya, ngayon na naintindihan na Christian family pala masaya. Kasi nasa atin si Lord. Kaya sabi ko, pag mag-asawa kayo, tulad dapat ng tatay nyo, kahit hindi ka gwapo niya, yung ugali lang, okay? Panalo na kayo doon. So, gusto ko i-share sa inyo, paano tayo mag-start this year? How to start a new year with a good blessing. Number 1, letter S. Sa word start. Letter S is smile. Smile the coming of this new year. Ngumiti. Kasi normally, maraming tao hindi makangiti. Di ba? Sabi nila, ngumiti ka naman. Yan, nakangiti na nga ako eh. Ngiti na ba yan? Eh, parang ngiting aso eh. Ngiti na yun. Di ba? Maraming tao hindi makangiti. You know why? Because of the pressure na dumadating sa isip nila. Bagong taon na naman, bagong trabaho, bagong project sa opisina, bagong paki-adjust sa tao, paki-halawira sa tao. Lahat bago eh. Kaya marami tayong nadidepress, especially the coming year. We cannot smile hardly because of the pressure na na-anticipate natin. Ako, 2012 na naman, mag-high school na yung anak ko, 2,000 lapad, ay 200 lapad. Ako, mag-senior high school na yung anak ko, yung isa naman, ganito, ganyan. Daming mga adjustment na isipin, di ba? Pero dapat, ang ginagawin ng Kristiyano ay ganito. Awit 126, basahin nyo. Awit 126, verse 3 to 6. Kailangan ba natin mag-smile? Bakit kailangan nyo mag-smile? Kasi sabi ng Bible eh. 3 to 6. Ito sabi ha, pakinggan nyo ha. Indeed, He did great things for us. How happy we were. Lord, make us prosperous again, just as the rain brings water back to the dry riverbeds. Let those who wept as they planted their crops, gather the harvest with joy. Nakita niyo yung ibig sabihin sa Tagalog? Ang nababasahin natin sa Tagalog, sisa? Hindi, maganda rin sa Tagalog. Awit ano? Awit 126. O, kita niyo ha? Ano mula sa 1? Okay, verse 3 to 6. Awit. Dakila ang masasabing pambihirang ginawa. Kaya naman kami ngayon kagalagan at di kawasan-kawasan kung paano inulan yung mga tuyong batis. Sariling bayan namin kami, Yahweh ay ibalik. Sila ang mga nagbubukid na nagtatanim ng mga luha. Bayan mo na maghahani ng masayang natutuwa. No, kita nyo? Stop nanay. Yung daw nagtatanim, napapagod eh. Pag napapagod yan, sakit ng balakang ko. Minsan, nahihirapan na sila sa buhay nila. Pero pagdating ng harvest time, nakangiti na. O, di ba? Pagdating ng atreta, marami nakangiti. Oo, 15 pa lang. Pero pagdating ng ulo, mga naksimangot. Wala ka na. Bakit? Wala na sweldo nila, ubus na eh. Pero pag darating ng 29 na, naku, sisiglan na yan, mga genki na yan, bakit sauran na eh. Ayan, sinasabi natin. Bakit natin kailangan mag-smile? Ito ang promise ng Lord. Tagalog, ulitin ko. Dakila ang nagsasabing pambihira ang kanyang ginawa. Kaya naman kami ngayon
nagdiriwang natutuwa. Eh bakit ka nagdiriwang natutuwa? Simple lang, itong dahilan. Bakit? Kung paano umuulan itong ating batis. Ha? Kung paano inuulan. Sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Silang tumatangis habang nagtatanim, hayaan mo nang mag-ani ng puspos ng kagalakan. Kaya lahat ng itinanim natin, lahat ng pinarabaho natin, lahat ng pinahirap na ginawa natin sa nakaraan, aani din tayo. Kaya tandaan nyo, sabi ng Bible, do not give up doing what is good because in due time, you will reap a harvest if you do not give up. Kasi maraming tao nag-give up kagad eh. Di ba? Ay, tagal-tagal ko nang pinag-pray ang asawa ko niyan, hindi nagbabago eh. Pag-pray mo pa rin. Madali mawala ng pag-asa. Oo, ang tagal-tagal ko na niyang kinakumbinsi ang kapitbahay ko niya mag-Bible, ayaw pa rin. Di ibig sabihin lamang, mga kapatid, dahil ang Diyos ay kasama natin dito sa buhay natin, magiging mag-aangan lahat ng ginagawa natin. Kasi sabi rito, once you plant certain things, Tagalog, pag meron kang itinanim, sigurado may aanihin ka. O nagtatanim ka ng pakikisama, ano aanihin mo? Pakikisama rin. Nakikipagtanim ka ng pakikipagkapwa-tao, aani ka ng pakikipagkapwa-tao, nakikipagkaibigan ka, maging maraming kakaibiganin. At nagtanim ka ng magandang pakikitungo sa iba. Babalik din sa'yo ng Lord mo. So, basta maganda ang punla mo. Punla mo. Ayun, tama nanay. Kung maganda ang punla mo, maganda ang ani mo. Correct. Kaya sabi dito, Masama. ang taong laging nakangiti. Tingnan nyo sinong gusto nyong bilan sa isang tindahan, ang isang tinderong nakasimangot o nakangiti sa'yo? Siyempre nakangiti. Sa totoo lang, ayokong bumili rin sa mga nagtitinderong nakasimangot eh. Kahit gusto ko yung paninda niya, naman itong tinderong to nakasimangot. Kaya nga, smile is the way to make friends. If you want to become friendly, be a smiley person. Kasi iba, bihira-bihira mag-smile talaga. Problematic na nga, nakasimangot pa. Tawanan mo problema, tignan mo, gumagaang. Kasi your mindset is conditioned by your mouth. Naintindihan niyo ba yan? Subukan mong gumanyan. Kahit wala kang ginagawa, yung mga tao nakikita sa'yo, ganda naman ang ito, nakangiti siya. Subukan gumanon. Pastor ka, nakaganyan ka sa church, lamat ng dadating, hingitian mo. Welcome kayo sa church. Pasok po kayo. Uwi na lang. Uuwian yun! Saan nakakita ang pastor nakasimangot? Pastor ka pa man din. Dapat nyo ang mga usher nakasimangot. Welcome po, saan po kayo dito po kayo dito. Kaya yung smile, it is our asset to gain friends, to win our product, to win our sales talk. Pag may nagbebenta sa yung salesman, tapos nakasimangot, ayaw mo rin bilan eh. Nagde-demonstrate siya ng kanyang ganyan pag ganito ganito, makikita yan. Merong nagde-demonstrate talaga. Alam niyo po, napakaganda po nito, nakangiti talaga. Ganyan po yan, napakaganda po, hanggang po gamitin. Naku, sige, bibili na ako niyan, ilan? Kasi nga, magaang ang buhay ng nakangiti. Now listen to this. Pastor, kahit masakit ang balakang, ngingiti. So, sinasabi ko, yung totoo lang. Dahil ang totoo, pag-aralan nyo ang Bible, kung kayo nakakaintindi, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Okay? Patient kindness, meekness, faithfulness, long-suffering, and self-control. Now, kung nakokontrol mo yung utak mong magalit, kaya mo rin kontrolin yung utak mong sumimangot. Totoo yun. Totoo ba? Napatunayan ko na yan eh. Galit na galit talaga ako sa anak ko. Sabi ng Holy Spirit sa akin, in order control your anger, start smiling at them. Galit ka, gusto tatawanan mo. Parang hirap, di ba? Parang nagpa-plastic yung sarili mo. Pero sabi ng Holy Spirit, one of my fruit is self-control. Now start my fruit to be coming out in your mouth, in your life. Hingitian ko sila. Sabi ng anak ko, Daddy, hindi ka galit? Tingnan mo, galit ako, ngiti nga ako eh. Tapos tumawa rin sila. Tumantawa na kami. nawala yung intensity sa bahay, nawala yung parang pakiramdam yung atmosphere na may galit. Di ba? Tandaan nyo. Sabi ko nga doon sa pastor Alex, okay lang. Pag merong smile sa puso sa ngiti ng tao,
Kahit ikaw na, kahit wala kang ngipin. Pag umismile ka, parang kamukha mo si Charito Solis. Di ba? Ang ganda ni Mama eh, di ba? Oh, kita kahit ngumiti siya, maganda. How much more kung meron ka pang blessing ng Lord? Ako, bungal ako eh. Minsan tinatanggal ko yan, di ba? Natanggal ko to pag naiinis ako. Pag kumakain ako, hindi ako makakain ng merong pustiso. Kaya tinatanggal ko talaga yan. Kaya lang, hindi ako maka-smile pagka wala akong ngipin. Ngayon lang ako. Picture kami lagi yan. Picture ng Facebook, wala akong ngipin. Kasi pangit, bungal ako eh. Wala akong ngipin eh. Sabi ko, Lord, paano ba itong hirap itong problema ko ah? Sa totoo lang, may ngipin tayo o wala. If your heart is full of the love of God, lalabas at lalabas. Hindi lang sa ngipin mo, kundi sa mata mo eh. May mga tao talagang sa mata pala makikita mo masaya o malungkot eh. Alam niyo ba yan? Kita naman natin lahat, di ba? Yung tao may problema. Sa mata pa lang. Sa mata, ganyan. Titignan mo. Sis, okay ka lang? Okay lang. Saan ka nakatingin? Okay lang po. Okay. Okay ka ba? Okay po. Sabi naman okay na nga ako eh. Pala umiiyak na. Hindi makatingin sa'yo ng diretsyon, nakasakay sa kasi may problema pala. Tatanungin mo, sis, okay ka? Oo po. Tayong lahat bilang anak ng Diyos, yung ating kagalakan mula sa Espiritu, dito galing yan. Kaya lumalabas yan, hindi lang sa aking ngiti, kundi sa the eyes is the doorway of every person. Number 2, smile, letter T is trust in God. Para maging maganda tong New Year natin, magkaroon tayo ng hindi lang yung natawag nating superficial trust, kundi full trust in God. Number 1, S is start with smile, trust. Sabi rin doon sa John 14 verse 1 and 2. Do not worry about anything and do not be upset or troubled. Believe in God, believe also in me. There are many rooms in my Father's house. I am going to prepare a place for you. Tingnan nyo paghahanda raw tayo ng Lord ng place. Okay, ito magandang illustration na ikwento ko last Sunday sa church. Halimbawa, merong isang lalaki. Sabing ganyan eh. Pumunta ka ron sa lugar na ito within a certain period of time, 1 week, para ibigay sa iyo 40 million US dollars. Kailangan, isang linggo, pumunta ka ron ha. Eh, binata siya. Wala ka na. 40 million US dollars. Malaki yun, ha? May mga kakilala siyang ayaw siyang yumaman. Gagawin nun. Tutoksuin siya, aasarin siya para hindi siya makapunta rin sa lugar na yun. Kaya yung isang taong merong tunay na pagtitiwala doon sa kanyang pupuntahan, kakalimutan niya yung mga distraction eh. Di ba? Kakalimutan lahat niya yun. Pupokus niya yung kanyang mata at paningin doon sa kanyang pupuntahan. Sabi ni Jesus, lahat daw tayo ay pinaghahandaan niya ng lugar. Saang lugar? Sa heaven. Alam niyo ba ang heaven? Heaven is a wonderful place. No eyes can see and no ears have heard what God prepared for those who love Him. Yung pinaka magandang hotel dito sa mundo, napasok niyo na ang Prince Hotel sa New York. Wala pa sa kalengkingan ng heaven yun. Sisiyo, ang ganda na nun ha. Komportable yung hotel na yun sa buong mundo. Pag pumasok ka ron, talagang feeling mo heaven. Pero sabi ng Bible, wala pang pwedeng i-compare sa kalalagayan natin sa langit. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayo matakot. Okay? Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa akin. Diyo tumatin eh. Sa lugar ng aking ama, marami daw room. Piniprepare para sa atin. Ngayon, kung meron para tayong pupuntahang lugar, bakit tayo natatakot dito sa lupa? Ba't para bang hindi na tayo mabubuhay pa sa susunod na umaga? Para bang takot na takot tayo? Diba? Kaya sabi ni Jesus Christ, mag-smile tayo, trust in God, and letter A sa start, avail yourself in every opportunity. O ngayon, iba naghihintay na ganyan eh.
bagong taon na naman. Ano naman kaya ang swerteng darating sa akin? Darating na kaya yung aking Miss Universe na pakasal? Ang tagal niya naman. 48 na ako, wala pa akong asawa. Eh, naghihintay kasi, hindi man nanliligaw. Paano ko makapag-asawa nun? Maraming ganun, hintay, parang si Juan Tamad. Nagugutom na ako, bayabas, ito lang, nakakanga, ikunin mo, para makuha mo. Diba? Pastor, hindi nanliligaw. Eh, iba, nililigawan sila eh. Ako nililigawan eh. Yun masakit doon. Maniwala sa'yo. Maniwala. Hindi kaya maligaw. So, ibig sabihin nito, i-grab natin yung opportunity na darating. Kasi many people would say to be, magsasabing ganito, pag dumating ang pagkakataon, dadakmain ko na. Kailan darating yun? Ang Kristiyano ganito, basahin natin sa Ephesians 5:15. Ang sabi ron, be careful how you live. Do not like an ignorant people, but live like a wise man. Ephesians 5:15. Make good use of every opportunity because these days are evil. Ano sabi ng Bible? Mabuhay kayo ng matatalino, hindi parang mangmang. Bakit? Gamitin nyo ang lahat ng pagkakataon upang gumawa ng mabuti. Ano yun? Okay, tingnan nyo mabuti ha. Siguro napanood nyo sa Facebook sa YouTube. Yung bata sa China nasagasaan. Dinaanan lang ng maraming tao. Tinitingnan lang. Sabi, walang pakialam talaga yung mga tao, no? Isang matandang basurera. Nakita sa video, di ba? Binitawan niya yung basurahan niya. Kinuha niya yung bata, nilagay niya sa tabi. Ito sinasabi nating ark. Ano yung ibig sabihin ng ark? Raga, ibig sabihin ng ark. Act of random kindness. May pagkakataon tayong gumawa ng mabuti. Minsan, Tumulong. inaalaw ng Lord mangyari yun eh. Yung bang biglaan ganyan tapos kinakailangan ng tulong mo. Anong gagawin mo? Ay, kinaya ko dyan. Ay, bintok sa yan. Ay, bahala sa buhay mo. Di ba, nabibigatan na matanda, biglang tutulungan, yan ang act of random kindness. Di kinuha niya yung batang maliit. Nakaka-video yun, ha? Alam mo, instant sensation ngayon yung matanda. Buong mundo, pinalakpakan siya. Maraming nag-donate sa kanya. Ngayon, binigay siya ng pabahay. Anong sinasabi natin dito? Sabi ng Ephesians 5:15. New Year to ha, New Year ha. Kasi lahat tayo may pagkakataong payamanin ng Diyos eh. Minsan, ano lang eh, hinihintay lang yung ating act of random kindness eh. Kasi Christian tayo eh. Di ba? Naalala niyo yung Good Samaritan? Binugbog. Sabi ni Jesus, sino ngayon ang tunay na kapitbahay nitong binugbog? Yung pare, dinaanan lang. Yung Levita, lumihis ng landas. Yung isang Samaritano, kinuha niya yung binugbog na lalaki, nilagay dun sa kanyang donkey, dinala dun sa iit, tapos pinagaling yung kanyang sugat. Sabi ni Jesus, sino ngayon ang may tunay na kapitbahay nitong lalaking binugbog? Sabi ng mga tao, yung pong nagmalasakit sa kanya. Alam niyo, itong 2012, blessed year sa ating lahat to. Pero merong hinihintay si Lord sa ating lahat. Sinasabi sa Ephesians 5:15. Pakinggan nyo ha. Make good use of every opportunity you have. Sa ibang rendition ng Bible, huwag nyong hayaan lagpasan ng lahat ng oportunidad na gumawa ng mabuti. Kasi lahat tayo may pagkakataon gumawa ng mabuti. Tagalog, Ryan. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig niyo. Oh, kita nyo? As a Christian, our duty is to do good to our fellow men. Whether anumang lahi yan, mayaman man yan o mahirap yan, obligasyon natin gumawa ng mabuti. Kasi 24 hours a day nakatingin si Lord sa atin. Alam nyo ba ang favor ng Lord? To those who do good, goodwill will not depart from them. To sa mga gumagawa na mabuti, mabubuting bagay hindi lalayo sa kanila. Kasi dumabalik lang sa atin yan eh. What goes around comes around eh. Yan ang prinsipyo ng Bible eh. Kaya sa 2012, simulan natin with a smile, trust in God, and availing ourselves with every opportunity. Ilang taon na raw? Ngayon, ibig sabihin niyan, Pastor, Ilang taon na? magkakaroon ako ng initiative
Hinahalikan niya Ang tawag doon kusang loob. Di ba? Eto nga, pastor wala nga akong pera, nangungutang nga kami. Pag nangutang ako, maghahanap pa ako ng pambayad sa utang ko. Kahit hindi niya nilalabig yung chocolate. Tapos, pangbabayad na naman ako sa pangutang ko. Kaya, utang na loob, tigilan na lang natin. Nauubos na ngayon yung opportunity mo, mabayaran yung ibang utang mo kasi utang ka ng utang. Ganito gagawin mo ngayon. I-stop mo ngayon yung pagbibili. Magka-budget ka. Tapos, ano bang opportunity ngayon para ako kumita? Kasi lahat tayo may opportunity yumaman Amen? Amen. Tingnan nyo lahat tayo rito may kapagkakataong kumita ng pera. Sino dito marunong magluto? Pwede kayo magluto. Yung iba naman, pwede magturo. Yung iba naman, pwede magtrabaho sa kaisya. Lahat tayo may opportunity yumaman Si nanay nga, 60 plus na, pero pwede pa magtrabaho. Yung mga hapon nga dito, ang lalaki na ng binibitbit. 90 years old, nagbibitbit pa. Bakit? Hindi nila ina-access yung oportunidad gumawa ng mabuti para sa sarili nila at para sa mga mahal nila sa buhay. Bakit sinabi sa Bible yan? Para turuan tayo ng productive New Year. Kasi nga sabi ng kanta natin bagong taon ay ng lumigaya. Bayan. Tayo'y magsikap upang makamtam natin ang Kasaganahan. o kung masagana ba Pilipinas? Taon-taon na lang natin kinakanta yan. Hindi naman tayo masagana Taon-taon na lang natin kinakanta yun, pero hindi natin ina-apply kasi yung ganun Hindi natin ginagrab yung oportunidad para tayo maging maunlad. Kasi hindi ka nagsusumikap sa Correct. We do not take the responsibility. Kasi karamihan nga ang problema kasi ng Pilipino, hindi naman yung natural resources, mayaman tayo kaysa sa Japan Ang problema, attitude. Nakapamalengke na, nakabenta na ng sapat-sapat sa maghapon matutulog na yun. Tapos makipagbulahan na yun sa kanto, magiinuman na sila noon. Mag-chitches na sila, mag-inutuhan na. Pwede pang mag-arbito sa tanghali. Ganon kasi tayo minsan. But the Bible is telling us, grab any opportunity, for the days are evil. Kasi mauubusan ka ng oras Tingnan nyo, 24 hours binigay sa atin lahat, di ba? Yung iba nagsasabi, bakit ganun pastor, kulang ang oras ko? Bakit? Ilan ba oras mo? 23 o 22? May mga tao nagsasabi ganun, 20. Lahat naman 24. Lahat tayo may 24 hours, di ba? Bakit yung iba? Parang sabi nila laging ginasabi, ba't ganun? Parang kulang ang oras. Ano ba problema ron? Ganito pala ang problema niya, kaya siya kinukulang sa oras. Manonood ng DVD hanggang alas 3 na madaling araw. Tapos meron pang teleserye ng nihintay niya doon sa... Kaya sa umaga, yung mga trabaho niyang plantsahin, labahan, hindi tatapos sa tutulog ng umaga Sa gabi kasi may trabaho No wonder, ubos ang oras mo. Nakita niyo? Kaya mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng oportunidad? Mismo yung opportunity, sinaaksaya natin. Time is your opportunity to improve yourself. Smile, trust God, access opportunity. Number 4, STR. Start, di ba? START. Start. Smile, trust God, avail yourself with every opportunity. Letter R is renewing your mind. Ito, mabigat to. 2,000 years, 2,000 ago, 2012 na ngayon. Ang isang nagtitinda ng isang product, na alam niya yung product niya hindi effective, anong gagawin niya? Innovation. I-improve niya, di ba? Innovation. Tignan nyo, yung dati iPhone lang, ngayon naging 3S, 3GS, 4S. Kasi yung isang product natin, na-obsolete. Yung mindset natin nung nakaraan, hindi minsan na-i-apply na sa susunod na taon For example, sabi ng aming isang sister dun sa Laguna, magpapakasal sila. Laguna yun Muntinlupa na pala, Muntinlupa, Metro Manila na, di ba? Punta sila ron sa punta sila dun sa parang City Hall yata. Pangalan, tok. Nagulat sila. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ginagamit sa munisipyo na to. Lahat ngayon puro computerized na. Yung tok. Alam niyo yun? Inaabot niyo ba yun? Typewriter. Pambira. Paano tayo ito? Ang bagal nun. Di ba nakuha niyo ba? Kaya i-renew natin. Mali pa. Now,
Kung hindi natin babaguhin yung ating traditional thinking, mahuli tayo. Iba nga rito, yung father-in-law ko sa Ohio, sabi ko, Daddy, mag-aral ka ng internet, ha? Naku, iho, wala na sa amin yan. Panahon namin, obsolete. Ilan taon na ba kayo? 73 na ako eh. Walang pakialam sa 73. Kailangan matutunan na dapat matutunan. Bakit ba? Kasi obsolete na yung kaalaman mo eh. Bagamat engineer ka, pag ngayon, internet na ngayon, Facebook na ngayon. Wala ka nang alam. Sabi niya, sige, mag-aaral ako niyan. Imagine mo, within split seconds, isang araw lang napag-aralan lahat yung internet, ngayon marunong na. Lahat kasi nababago ang mindset. Kasi yung iba traditional, hindi, ganito kami noon eh. Mamamatay na kami. Mamamatay na kami, ganito na lang. Iba sarado, di ba? Eto, kinagisnan ko, dito na lang kami mamumuhay hanggang mamatay, dito na rin kami. Hindi na binago ang utak. Kaya maraming mga tao, dahil sarado, they don't want to renew their mind, they are not improving their lives. Ngayon, nagtitinda ka ng isang ulam. Ano ngayon ang pwede mong improve sa inyong ingredients? Mag-aaral ka. Hairdresser ka. Ano ngayon ang mga bagong hair technique? Mag-aaral ka. Pastor ka. Kaya tuturo. Tuturo, paulit-ulit na lang. Sabi ng mga kongregasyon mo, ano ba naman to? Tinuro mo, pastor, tuyo. Next week tuyo, next month tuyo. Puro tuyo na kami rito, ha? Magsardinas naman tayo! Ayaw mong baguhin yung utak mo eh. Kasi yung natutunan mo, ganun na lang eh. Ako nga, pastor na ako, nag-upgrade pa ako, nag-aaral pa rin ako eh. Bakit your people is also upgrading their knowledge? Eh ano ituturo mo kung wala ka? How cannot, you cannot give what you do not have? Maraming pastor, ayaw na mag-aral. Pray lang ng pray. Okay, may prayer ka, hindi ka nag-aaral. Ano ituturo mo sa tao? Diba? You upgrade your knowledge. Renewing your mind, renewing your mentality. Kasi God is a God of progress. Ayaw ng Lord hanggang dito ka lang. Kung grade 1 ka lang, gusto mo, umangat ka naman, mag-grade 2 ka naman. Mag-grade 3 ka, grade 4. Ang mahirap sa maraming Kristiyano kasi, 10 years ng Christian, grade 1 pa rin ang utak. Di ba maraming ganon? 15 years ng Christian, temporistic pa rin. Hindi mo lang mapansin, hindi ako pinansin ni pastor. Hindi na ako magta-tights. Di pa ako church. Hindi na ako mag-offering dito. Di pa ako ng church. Hindi pa ako ng church. Hindi ganon. Lumago na tayo ron. Di ba tayo? Hindi tayo medyo baguhin na natin utak natin. Kita mo yung mga bata, pwede magtampo-tampo yan eh. Mga teenager, pwede magtampo-tampo. 57 na eh. Temporistic pa rin. Ba di bagay, Sister Annie, no? Isip bata ang tawag doon. Bumalik na yan. Reposal na yan. Renew your mind. Ibig sabihin ng renew, to upgrade. To change the former situation so that it could improve. Di ba, Brother Alex, di ba? Ina-approve natin eh. Ate Emma siguro. Agree. Pero ma. Smile. Trust God. Avail yourself with every opportunity. Renew your mind. Sabi sa Romans 12:1, do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform or renew your mind inwardly by complete change of your mind. So, kinakailangan may pagbabago ng pag-iisip. Paano natin babaguhin ang isip natin? From bad to good. From good to better. From better to best. Tingnan niyo mabuti ha. Ito good, ito bad. Pag tinanong mo yung Kristiyano, saan pipiliin mo? Siyempre good. Alam naman natin na yun. Eh, ito ngayon ang dahilan. Iba nahihirapan. Ito good, ito better. Sino pipiliin mo? Siyempre better. Ito pa isa. Ito better, ito best. Sino pipiliin mo? Siyempre yung best. Ang taong may renewing of mind, hindi lang siya nandun sa good. Tinitignan niya yung better, tinitignan niya rin yung best. Lagi siyang nag-iisip kung paano niya mabago yung kanyang standard at ang kanyang lifestyle at kanyang buhay. Hindi yung ganito na lang tanda ako, ganito na rin ako. Kahit sa ugali natin, yung ibang mga Kristiyano ayaw magpabago eh. Chichikin ni Pastor, Sister, ang pangit ng ugali mo, baguhin mo na, bagong taon na. Pastor, ganito talaga ako eh, di ba? Hindi na ako magbabago eh. Eh, nababago mo yung damit mo, yung ugali mo, hindi mo kayang baguhin. Naniniwala ba kayo na kaya natin baguhin yung ating attitude? Kasi nababago, di ba? Yes. Mo, hindi laging yun, di ba? Oh, di ba? Kailangan pipili ka ng mas maganda. At kaya bagay sa'yo. Bagay sa'yo. Yun, galing ni nanay, nakuha nyo na Diba?
Sa attitude natin, pwede rin. Kasi ang tao natin, nakikita tayo eh. Minsan tinitignan kayo ugali mo, ay, hindi maganda ugali ng sister na yun. No? Sana magbago na siya. Sasabihin naman ng isa, anong sinasabi niyang hindi maganda ugali ko? Siya nga, hindi maganda ugali. Diba, yung mga ganyan, di ba? Paparinginan pa silang dalawang ganyan. Pero kung talagang sisiyatin natin ang sarili natin, may kakayahan tayong baguhin yung ating sarili. Ang dahilan lang, ayaw nating magbago. Naalala ko nung araw, no offense dun sa mga nagyoyosi. Nagyoyosi ako, pastor. No offense no, Brad. Sabi nung barkada, yung isang barkada ko, dalawa sila. Isa Christian na, isa hindi pa eh. Itong Christian na kaibigan ko, masyadong brutal kasi pag mag-review. Ano ka ba naman, bagong taon na. Hanggang ngayon, nag-review ka pa rin. Yung tatay ko, namatay na. Saan namatay? Sa paninigarilyo. Ano pakialam mo sa tatay mo? Sabi naman ng isa. Pangit ako gali mo, ang bango na parang gano'n. Tapos kinausap ko ngayon tong lalaki. Sabi ko, bakit nga ba hindi mo pa na matanggal paninigarilyo? Sabi niya, Brad, sa totoo lang, kaya ko naman tanggalin eh. Sabi niya, kaya ko. Kaya lang ang problema, ayaw ko. O, kita nyo ha, anong pagkakaiba ng kaya sa ayaw? Sample. Ken, kaya mong buhatin tong silya, di ba? Kaya, di ba? He has the power to carry the weight. But kung ayaw niya, hindi niya kakayanin. Para sa kanya yan. Kasi it is a matter of the heart. Nakuha nyo? Yes. Lahat ng bagay kayang gawin eh. Pero pag ayaw ng puso, naku, ang bigat ng paa niya. Atin ka sa church. Gusto mo? Titignan ko. Hatake mo pa yung bigat ng church. Paano? Di ba? Pag ayaw, maraming. Pag gusto, kaya lahat. Amen. Parang si Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, it is a matter of your mind. Sabi mo sa utak mo, kaya ko to. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin to. Kaya natin to. Anay, kaya mo yan. Kaya mo yan. Eh Alex, kaya natin to Alex. Magkakabagong trabaho yan. Pag-train natin, bagong trabaho ni Alex. Yan yan, darating yan. Mama, kaya natin to. It is a matter of the mind. Kasi iba natatakot silang mag-venture. Alam niyo nung araw, Ganda naman talaga yan eh. Ngayon ko pa lang ako. natatawa si... Kuri ka naman siya. So, mag-diet ka kasi. Ibig sabihin, lahi ni Christy magaganda talaga. Lahi ni Ang Christy. birilya yan, mga birilya. Mga birilya. Okay. Balik tayo dun sa renewing of mind. 1,000 years ago, ang isip ng tao ay naka-confine sa isang kaalaman na ang mundo flat. Parang lamesa. Pag ang sasakyang dagat mo ay lumayong ng malayo, mahuhulog ka doon at kakainin ka ng maraming monster. Yun ang kanilang mindset. But there were men of venture na ang pangalan is Christopher Columbus. Sabi niya, I will prove to them that the world is round, not flat. Naglayag sila ngayon. Sige, tiburo ko na ba? Hindi ko kilala to, pero tawagan mo, sabihin mo nakapulang jacket. Nakapulang jacket, parang di mo wala. Ni Brother Alex to. Yung kaisipan ng maraming tao, nung panahon na yun, nung panahon nila Magellan, kalala si Magellan, nasanay na silang isipin lamang ang mundo flat. Walang nag-iisip na mundo'y bilog. Maliban lang kila Magellan sa kila Christopher Columbus. Dinaglayag sila na pag-alaman nila that the world is round. O dinadiscover nila ang New World. Sino ngayon naging matagumpay? Naging mayaman na bansa ang Spain at Portugal noong panahon na yun. Kaya sinasabi natin, baguhin natin ang isip natin. Huwag tayong matakot. Dahil kasunod nito, itong ibig sabihin, letter T, try something new. Smile, trust God, avail yourself with every opportunity, renew your mind, and try something new. Sa buhay natin, maraming bago eh. Kung hindi nyo pa nagagawa ang isang bagay, ang unang nararamdaman mo nakakatakot, ay, pastor, huwag natin gawin yan, di pa natin ginagawa yan. Baka pumalpak tayo, di ba? Kahit sa business, natatakot yung iba, ay, huwag na, nakakatakot, first time kong gagawin ito eh. Yung iba nga, kahit sa relationship eh. May dumating na lalaki na naman sa buhay ko. Natatakot na nga ako. Baka naman katulad ng dati to. Baguhin yung utak nyo! Wala na yung dati! Sabi nga sa Bible, forget the past.
Okay? Renew your mind. Grab every opportunity. Baka yung dumating na yan ang blessing mo eh. Di ba? Kaya sabi rito, try something new. Halimbawa, sa buhay ni Ken, may something new. Di ba? Sa buhay ni Ryan, may something new. Sa buhay natin, may something new dumarating. Hindi, ito, bagong something new, buhay natin, di ba? Ngayon lang tayo nagkakala, pero para 10 taon na tayo magkakasama, di ba? Huwag tayong matakot na, let's try. Ay, wala masama. Ito lang ako sa kita Sencho. Pakita mo, dito ka dinadala ng Lord. Praise the Lord. Ito ang buhay ko. Dito ako mamatay hanggang dumating si Jesus Christ. Maglilingkod ako rito. Hanggang turuan kami ni Pastor. Yung iba natatakot kasi, ay, hindi pala nililid ka na ng Lord doon. Ayaw pang umalis niya sa kalalagay mo. Dito na lang ako. Dito ako namulat. Dito ako mamamatay. Ay, wala naman nangyari sa'yo. Kung sila Magellan, sabi na, dito na lang tayo sa Spain, huwag na tayong humayo. Hindi na lang discover Pilipinas. Diba? Namatay na lang sila tumandaan, hindi sila nakilala. Christians, 2012 is a blessing year. Start with smile, trusting God, availing yourself with every opportunity, renewing your mind, and trying something new. Tignan nyo kung di magkakaroon to ng isang napakagandang taon. Pastor, ang ganda nitong tinuturo mo sa amin ha. We're going to start New Year with something new. Sabi ng Lord, yan ang mga taong hindi matatakot tumanggap ng bagong pagpapala. Angie. Ready na tayo? Oy, Sister Angie! Praise the Lord! Ang mga bagong dating! Nagpala ng Panginoon. Asa si Emma nandyan? Sindo. Okay, ang sabi rito sa Isaiah 43 verse 18, but the Lord says, do not cling on to the events of the past or dwell on what happened long time ago. I'm doing something new. You should perceive it. The question is, Pastor, paano namin malalaman na itong bagong bagay na dumarating sa amin ay galing nga sa Diyos o hindi? Okay ha, tignan nyo mabuti ha. Paano natin malalaman ang isang oportunidad, ang isang bagong bagay na dumarating sa atin galing sa Diyos o hindi? Pasok kayo sis. Ayun ka. Number 1. 3P. God, providential things, peaceful things, and pure things. This 3P is dapat malaman natin na ito po ang pinaka-gauge o sukatan na yung oportunidad na dumadating sa atin galing kay Lord. Halimbawa, si nanay. Nanay, ano ba, dalaga pa ba kayo o byuda na? Ayuda na. Okay, halimbawa, may bagong lalaking, magandang lalaking lumapit sa inyo. At sabi, Ay, hindi na pwede yun. sis, Nanay Ason, nai-inlove ako sa inyo. Oportunidad, ma-inlove uli. Masama ko kung ma-inlove uli. Hindi naman, Ha? nasa lugar. Nasa lugar. Oh, yun, nakita nyo. Eh, yung basta na lang Talagang na. gusto pa ni nanay, ha? Hindi. Kasi hindi mo ma-alis yun eh. Correct. Kasi may matandang umiibig sa bata. May batang umiibig sa matanda. Di ba? Hindi mo ba to? Hindi masama. Di ba? Hindi mo sama umibig pero nasa lugar. Okay. Oh, bata! Bata. Hindi. Ito mate, babalansin natin. Hindi masamang umibig, magmahal sa Kuno mo si nanay, kuno mo si nanay ng video. I-video mo. Ayan, i-video mo. Ayan po si nanay, Bible study namin. Gano'n yun ang ano. Okay. Yun ang- Halimbawa po, merong isang, di naman siya kabataan, may edad-edad na rin, mga 64 ka, di ba? Dumating sa buhay mo, 57 siya, medyo hindi malayo edad nyo. At may tsura siya, kamukha siya ni Rogelio de la Rosa. At sinabi sa'yo, binata na rin ako, matagal na akong byudo. At since nakilala kita, dahil ako pinatibok mo uli ang puso ko. Halimbawa, pinatibok. At sasabihin niya, can I take your heart and your hands Can I take your heart away? so that I could bring you before the pastors and say, I do. Yan. Ang sasabihin mo sa kanya? Ang sasabihin ko sa kanya, Ano nanay? kung ikaw, maka-Diyos na kamukha ko, tatanggapin ka. Diba? Pero kung hindi ka sasama sa akin, sa pupuntaan ko, dahil ang pinupuntahan ko, maka-Diyos, Ayan. maka-tao, mamahalin din kita, tulad ng pagmamahal mo. Yun, ang sinasabi natin,
providential. Yung kanyang level ng oportunidad na dumating sa kanya, nile-level niya na ito ba'y galing talaga sa Diyos. Kung yung lalaki, Kristiyano rin, mahal ang Panginoong Hesus, mahal siya, hindi masamang magpakasal uli. Ako magkakasal sa inyo. Okay? Providential. Tandaan nyo, lahat ng oportunidad na dadating, kung ito'y godly at God maka-Diyos, it is obvious na dapat natin i-grab. Ngayon, kung demonic naman yung lalaki, adik-adik, parang nasinggero, at talagang may karga ng masamang espiritu sa katawan, pakakasalan mo ba yun? Ay, hindi. Of course not. Hindi kita kailangan. Hindi kita kailangan. Dahil hindi kita kamukha. Wow! May Panginoon ako, ikaw wala. Amen. Panginoon ko, ikaw sa Panginoon ko. Number 2, kung ang oportunidad ay galing sa Diyos, dapat ito'y providential. Number 2, it is pure. Ito po'y malinis. Malinis ang hangarin. Kasi may mga tao, madumi ang hangarin sa buhay mo, di ba? Pag mayaman ka, gusto nila kayamanan mo, Correct. pagkasalan ka. Sasamantalahin ka. Sasamantalahin ka. Yung iba naman uutangan ka, tapos tatakbuhan ka. Yung iba naman, kakaibiganin ka para may makuha lang sa'yo. Mga opportunista, di ba? So, number 1, providential. Number 2, pure. Number 3, peaceful. Sa puso mo, yung isang opportunity dumating, magaang eh. Hindi mabigat eh. Di ba? Alam na alam mo, the Holy Spirit in your heart confirming the opportunity is from God. Kaya kaya mong tanggapin na walang bigat sa puso. So, 3 po yan, providential, peaceful, and pure. Kaya sabi ko sa inyo, start new year with these 5 things. Smile, trust God, avail yourself with every opportunity, renew your mind, and then try something new. Do not be afraid, 2012 is a blessed year for all of us. Let's pray. Manalangin tayo lahat, tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon. 2012, ipag-pray natin na mapagpalain ni Lord ang taon na ito sa bawat isa sa atin lahat. Na lahat kayo, kung meron kayong mga bagong bagay na gagawin, o business, or meron kayong plano, interest natin kay Lord yan, sabi sa Bible. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He'll make your path straight. Sa madaling salita, kung ikukonsulta natin lahat kay Lord yung ating mga planuhin for 2012 at gagabayan niya yan, sigurado, patnubayan niya at pagpapalain niya. Okay, tayong lahat ay manalangin. Father, I thank you, Lord, that this is the year of favor for your children. The Bible says that you are God who knows what plans you have for them. Plans to prosper them and not to harm them and give them hope, even a future. Lord, I pray that you would grant the desire of the heart of these people. Continue to bless their lives. Continue to prosper their families, their businesses. Whatever they are doing, may your divine favor be upon that work. Father in heaven, likewise, we lift up to you our family, our children, our loved ones, that you would protect them from all kinds of sickness and accident. That this year is the year of protection, year of provision, year of favor, year of breakthrough for all of your children. For your promise will continue lingering in our hearts, in our spirit, and we will hold on to the promises of yours, that truly you will never leave us nor forsake us, because God is our favor, God is our portion. We will not be afraid, we will not be fear, for the future belongs to those who have trust in this God. God, you are good, you are our Father, you will provide our needs, you will never leave us nor forsake us, and this is the commitment we do have with you, that all the favor of heaven will be experienced by your people who fully trusting in you and believing your promises. Lord, iniiwan ko po ang pagpapala sa bawat isang naririto dito sa sambahayang ito. Ang buong isang taong 2012 ay punong-puno ng blessing para sa mga anak mo. Naniniwala kami sa iyong pangako na ang lahat ng ito'y tatanggapin namin kung kami mananalig at magtitiwala ng buong puso. Sabi mo, Jesus, naparito ka upang bigyan kami ng isang buhay masagana at masaya at ganap. Kaya ito'y aming pinangahawakan, itong aming dalangin, Ama, sa patnubay ng Espiritu Santo mo. Lahat ito'y binabalik namin ng pasasalamat. Ngayon pa lang, tagumpay na ang aming nararanasan. For this 2012, the years of your favor, we will experience by each one of us. For your promise is true, and you will never lie. This we pray. Father, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Natin si Lord. Hallelujah.